Magandang araw po muli sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media platform na ito, Maniwala Facebook page. Today, I would like to talk about Jesus's difficult sayings. This is a two-part series. Ngayon po at sa susunod na linggo, pag-uusapan natin ng tila man din mahirap na mga salita ng ating Panginoong Yesus. We call something to be difficult when it is just hard to do. Isang bagay na mahirap gawin, kaya tinatawag nating mahirap. Something is also difficult when it is hard to understand. Something is difficult when something is both hard to understand and at the same time hard to do. Kaya sa mga susunod pong mga pag-aaral natin, sa two-part series na ito, Jesus says difficult sayings, pag-usapan po natin ang mga bagay na ito, things that sometimes difficult or hard to do and difficult or hard to understand. Ang isa pong magandang halimbawa dito na Jesus' difficult saying ay yung mas mabuti pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Mga difficult sayings of Jesus. And during that time, kagaya nga po ng aking nabanggit na, and you can scroll back and I'll talk about this uh, camel into the eye of the needle. You can watch it again if you want. Nakikita ko nga po na yung mga kasamahan at nakikinig sa ating Panginoong Yesus ng mga panahon na yon ay nagtatawanan sapagkat it sounded humorous for them. And so today, if you're reading the gospel, and these days you are reading the Bible, the New Testament, and you are following what Jesus says, you might find some of his words difficult, sometimes hard to understand, sometimes hard to do, sometimes both. But today we're going to be looking at Matthew chapter 6, verses 12 and 14 and 15. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Matthew 6:15 is in the category where most of us find it too difficult to understand. The verse is plain or simple and easy to understand. However, we do not ignore that this verse could be a subject of some misinterpretations. The question here is entering heaven dependent on whether we have forgiven others? Nakasalalay ba sa pagpapatawad ko sa aking kapwa ang pagpasok ko sa aking sa langit? Ang ibig bagang sabihin, kung hindi ako nagpapatawad sa aking kapwa, ang ibig bang sabihin, hindi rin ako papasok sa langit? Sapagkat ang sabi nga po ng Matthew 6:15, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. And of course, kung hindi tayo forgiven, hindi tayo makakapasok sa langit. And this is a question sometimes for others hard to understand and hard to respond to. Now, if we believe that the base of going to heaven is by good works, kung ang pagpasok, ang basihan ng pagpasok sa langit ay ang mabubuting gawa, then the answer to the question is entering heaven dependent on whether we have forgiven others. The answer is yes. Bakit? Kasi ang basihan mo ng pagpasok sa langit ay ang mabubuting gawa.
At kung mabubuting gawa ang iyong basihan ng pagpasok sa langit, siyempre, kinakailangan mong gumawa ng mabuti, kinakailangan mong maipakita na gumagawa ka ng mabuti sa pamamagitan ng pagpapatawad mo sa kapwa mo. At kung hindi ka magpapatawad sa kapwa mo, which is good works, therefore, you're not going to heaven. Good works as the basis of entering heaven is consistent with what this verse requires. Kung ang good works ay basihan ng pagpasok sa langit, you don't forgive, so you too won't be forgiven. Yun po ang perspektibo kapag ang basihan ng pagpasok sa langit ay ang mga mabubuting gawa. Pero, good works as the basis of entering heaven is not consistent with God's teaching on salvation. Alam niyo yun at alam ko yun. The Bible is clear that the basis of entering heaven is not by good works. Pero, if we believe that the base of going to heaven is by grace, then the answer to the question, is entering heaven dependent on whether or not we have forgiven others? The answer is no. No. Hindi nakasalalay sa pagpapatawad mo ang pagpasok, sa kapwa mo ang pagpasok sa langit. Kung ang magiging batayan natin o ang ating gagamiting salamin ay ang biyaya ng Diyos. Ito po ang sinabi ng Titus chapter 3 verses 5 through 7. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that, having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Another verse, Romans chapter 11 verse 6. And if by grace, then it cannot be based on works. If it were, insert on works, grace would no longer be grace. Another scripture from the book of Galatians chapter 5 verse 4. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Alam po niyo itong last verse na ito natin binasa, Galatians chapter 5 verse 4. I always hear that those followers of Jesus who continue sinning have fallen from grace. Yun daw po ang ibig sabihin ayon sa iba ng Galatians chapter 5 verse 4, na ang isang tagasunod ni Jesus na nagpapatuloy sa kanyang kasalanan ay nahulog sa biyaya. Dating nasa biyaya, nahulog sa biyaya dahilan sa nagpapatuloy sa kasalanan. Unfortunately, it is not what this verse teaches. Hindi po yun ang tinutukoy ng sinabi ng chapter 5 verse 4 na you have fallen away from grace. Ang ibig sabihin that you have fallen away from grace ay ito, yung sinabi ng Galatians 5:4, yung unang bahagi. If you are trying to be justified by the law, kung sinisikap mo na sa pamamagitan ng kautusan, ikaw ay aariing ganap. Ikaw ay nahulog sa biyaya. At hindi po isang taong tagasunod ni Jesus nagpapatuloy sa kasalanan, sapagkat nagpapatuloy sa kasalanan, nahulog sa biyaya. Dati po ay yun ang aking paniniwala sa talatang ito. And I just learned that I was not reading the verse correctly.
Now, what then this verse mean? Ano po ang ibig sabihin ngayon ng ating pinag-uusapan sa Matthew chapter 6 verse 15? But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Sa Tagalog po, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang gagamitin nating lente o salamin sa pagbasa ng talatang ito? Is it on the basis of good works and therefore I'm not going to heaven, or on the basis of grace which is not based on good works and therefore I can still go to heaven? Pag-aralan po natin. Matama po nating tingnan kung ano ang ibig sabihin nito. Now, ang talatang ito na ating binasa sa Matthew 6:15 ay tila man din nagsasabi, the fact that we don't forgive others could mean we miscalculated how deeply we have sinned against God. Kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, at hindi tayo marunong umunawa sa ating kapwa, ibig sabihin, mali ang ating pagtanaw kung gaano kalalim tayo nagkasala laban sa ating banal na Diyos. We miscalculated how deeply we have sinned against God. Ang sabi ng iba ay ganito, I am not as bad as my neighbor. Ang sabi ng iba, I have not murdered anyone. Hindi ako pumatay o nakapatay ng sino man. Ang sabi naman ng iba, I have not stolen anyone's money. Ang sabi pa ng iba, hindi ako nandaya ng asawa. God must not have a hard time forgiving me. Hindi sa palagay ko nahirapang magpatawad ang Diyos sa akin. In other words, ang Diyos na daliang magpatawad sa akin kasi hindi ako kagaya ng aking kapwa-tao. Hindi ako mamamatay tao, hindi ako magnanakaw, hindi ako magpakiapid. Ang Diyos ang daling nagpatawad sa akin. Generally, ang sabi ng iba, I'm a lot better compared to many that I know. Considering how good you are right now, compared to a lot of people, if you alone live and nobody else, Jesus, listen, Jesus would still need to die on the cross because of you and your sin that you do not consider big like your neighbors. Ikaw na tinitingnan mong matuwid na hindi ka gumagawa ng mga pagkakasala, kagaya ng ginawa ng iba na nagnakaw, pumatay, nangalunya. Kung nagkataon lamang, assuming na ikaw lamang ang tao sa mundo at wala ng iba, kahit sa kakauntiang ipinapalagay mo sa iyong sarili na ikaw ay hindi makasalanan, si Jesus ay kailangan pa ring mamatay para sa isang imago Dei, image bearer ng Diyos na kagaya mo upang mailigtas sa kasalanan na nagawa mo na itinuturing mong maliit lamang. Just your or my sin is worth dying on the cross. No sin is smaller. No sin is greater to God. Lahat ng kasalanan, big or small, is equivalent to the death of Jesus on the cross. In Luke chapter 18, alam po natin dito ang kasaysayan. The Pharisee miscalculated how deeply he had sinned against God.
Itong religious leader na ito na Pariseo sa Lucas 18 ay nagkamali ng pagsukat kung gaano siya kalalim na kasala sumalangsang sa kabanalan laban sa kabanalan ng Diyos. Remember the two who went to the temple to pray, one a Pharisee, a religious leader, tingin niya hindi siya nagkasala ng malaki at marami. And the one was a tax collector. Kinikilalang nung panahon na yon na isang napaka-makasalan ng tao sa lahat ng makasalanan. And so the religious leader enumerated the things he did. And he enumerated the followings. Ako'y nag-iikapu. Ako ay nag-aayuno ng 2 beses ang araw o 2 beses ang linggo. At siya'y sumisigaw sa kanyang panalangin ng kanyang mga bagay na hindi naman niya ginagawa. Ang sabi niya, hindi ako magnanakaw. Hindi ako gumagawa ng kasamaan. Hindi ako nangangalunya. Habang tahimik na tahimik ang isang tax collector at dinadagukan, hinahampas ang kanyang dibdib. At ang sabi ng tax collector na ito ay ganito, God have mercy on me, a sinner. 7 salita. 7 salita na kung saan sa pamamagitan ng mga deklarasyong ito, God had mercy on me, a sinner. The tax collector, the sinner, went home totally, fully, and completely forgiven. And so, this verse also, na ating binasa sa Matthew 6:15, seems to be saying that the reason we don't forgive others is because we miscalculated how greatly we have been forgiven. Kanina, ang aking pong unang puntos and what I submitted to you, we miscalculated how greatly we have sinned against God. Ngayon naman, ang sinasabi natin, pangalawang bagay that I would like to submit to you, we miscalculated how greatly we have been forgiven. Nagkamali tayo ng pagtaya kung gaano tayo kalawak, kalalim, pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo nakakapagpatawad. Hindi natin una alam kung gaano tayo nagkasala laban sa Diyos. Kasi ang tingin natin, napakabait natin. At hindi natin alam kung gaano naman tayo pinatawad ng Diyos. Gaano tayo sobrang pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. I always remember the story of the unmerciful servants in Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Doon po sa Matthew 18 verse 21, Peter asked Jesus, Jesus, how many times should I forgive my brothers? Ilang beses ako dapat magpapatawad sa aking kapatid? In this parable, the servant's master canceled the debt, a great amount of money. And he let the servant go. Sige na, pinatatawad ko na ang iyong milyon-milyon na pagkakautang sa akin. You are faithfully. Pero, nung lumabas siya at nakita niya sa daraanan niya, ang isang kapwa niya na may pagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. He had his fellow worker thrown into prison until he could pay hanggang mabayaran niya ang kaunting halaga na pagkakautang niya sa taong ito na pinatawad ng malaki. The employer, the master said to his employee, who owned him a lot of money, yung nakakautang, yung pinakautangan niya, ito ang kanyang sinabi.
sa lalaking ito. Then the master called the servant in. Pasok ka dito. You wicked servants, he said. I canceled all the debts of yours because you begged me. You begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servants just as I had on you? Sabi po sa Tagalog, kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin. Ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag o nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ko sa iyo? This servant miscalculated how deeply he was forgiven by his master, by his employer. The verse is saying, we don't forgive because we miscalculated deeply. We have sinned against God. And because we also have miscalculated how greatly our sins have been forgiven. Tila kulang na kulang at mali ang ating pag-estima at pagkalkula. Kung gaano nga ba tayo nagkasala laban sa Diyos? Na, so'y mabait, ikaw masama, dapat ikaw ay humingi ng kapatawaran at mahirap kang patawarin. Ako, madali akong patawarin. Para bang ganon? Is it possible that we have not been forgiven yet? Ito po ang tanong. Ito po ang gusto kong i-deliver sa bawat isa sa atin ngayon. Sa mga tao na nahihirapang unawain ang Matthew 6:15, na kung hindi mo ipapatawad ang kasalanan ng iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama sa langit. At ito po ang aking pinopropose, iminumungkahing ilagay ninyo sa inyong kaisipan at itanong nyo sa inyong kaisipan. Is it possible that we have not been forgiven yet? Ikaw at ako, tayo, na nahihirapang magpatawad sa ating kapwa. Baka kaya hindi tayo nakakapagpatawad pa ng lubusan sa ngayon ay sapagkat hindi pa tayo totoong on our part. Not on the part of God, but maybe may problema tayo na hindi pa talaga natin naihihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi pa natin nararanasan na tayo'y pinatawad ng Diyos. Na tayo ay nagkasala laban sa Diyos, hindi natin naunawaan yun. Hindi natin naunawaan kung gaano kalawak ang ating pagkakasala sa Diyos. Baka tayo mga self-righteous people, hindi ako ganong kasama. Hindi ako ganon kamakasalanan. O baka tayo yung hindi nakakaunawa kung gaano tayo kalaki pinatawad ng Diyos. Kaya ngayon, napakahirap mo at napakahirap kong magpatawad. This is not because of some problem on God's part. Please understand. But a problem of sincerity from our heart. Baka tayo ang may problema dito. Is it possible that we have not been forgiven yet? Akala natin mananampalataya tayo. Akala natin tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. But we are not really a follower of Jesus in the sense na hindi natin unawa kung gaano tayo kalaki nagkasala laban sa Diyos at hindi natin alam at unawa kung gaano tayo kalaki pinatawad ng Diyos. Kaya ngayon, yung ating tinatawag na horizontal relationship, hindi natin maibigay yung ganap at lubos na pag-unawa at pagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Sinasabi ko po ito mga kapatid, because if we have been forgiven ourselves, then we will relinquish all our rights. Isasantabi natin ang ating mga karapatan, ang mga sakit at sugat nating naramdaman to get even. And surely, we will
pay evil with good. Yan ang tagasunod ni Jesus. We pay evil with good. Ginawang ka ng masama, babalikan mo ng mabuti at ng pagpapatawad. The fact that we cannot forgive, that we cannot give forgiveness to others, mga kapatid, again, let me emphasize this. Sa katotohanan, hindi tayo tila madaling makapagpatawad sa ating kapwa. Is it possible we don't have it? We do not own it. We do not receive it. Yung pagpapatawad ng Diyos, no wonder we cannot give forgiveness to others. As the saying goes, you cannot give what you do not have. If we understand how high and how deep and how long and how wide God's love is, we cannot help but love others who sin against us. We cannot help but love others unconditionally. Efeso 3:18 hanggang 19, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ito po ang gusto ng Apostol Pablo na maunawa natin. Yung luwang, haba, taas, lalim, upang makilala natin ang pag-ibig ni Kristo na ganito tayo, inibig ni Kristo. Bakit hindi tayo makaibig at makaunawa sa ating kapwa na nagkakasala laban sa atin? Let me go back to my statement earlier that forgiving others is not the basis for salvation. At ito po ang totoo. Ito po ang aking paniniwala na hindi magiging batayan ang hindi natin pagpapatawad sa ibang tao ng ating pagpasok sa langit. Maliwanag po yun. Hindi magiging batayan yun. But, capital B-U-T, pero, capital P-E-R-O. Let me make it clear that although forgiving others is not the basis for salvation, it is the evidence, ebidensya, bunga, resulta that you yourself have been forgiven. And if you are not showing and giving that, maybe, hindi mo pa angkin ang pagpapatawad ng Diyos. Maybe hindi mo pa talaga isinasapamuhay ang biyaya ng Diyos. Sapagkat wala pang ebidensya. Baka may problema pa sa ating koneksyon kay Jesus. Is there an evidence that you are a forgiven person? For you are forgiving others who sin against you unconditionally. May ebidensya ba? O walang ebidensya? Ang nais mo, sinaktan ka, mananakit ka. Pinagsabihan ka, gaganti ka. Ngipin sa ngipin. Masama sa masamang sinabi. Kung ito ang ating lifestyle, at kung wala tayo ng ebidensya na tayo ay napatawad na sa pamamagitan ng ating pagpapatawad sa iba, maaaring hindi nga maging patay ito ng pagpasok mo sa langit, pero intindihan po muna natin, aba sandali, ako ba'y may kaligtasan na? Because what is at stake here is maybe our salvation, because bakit you don't own it, you don't receive it as if wala kang maibigay na pagpapatawad. At marahil baka wala kang tinanggap.
Marahil hindi mo naunawaan. Baka hindi mo naunawaan ng gospel preaching. Baka hindi mo naunawaan ng ebanghelyo. Akala mo lamang ay you are connected to Jesus, but in fact, baka hindi. And I'm not trying to cast a doubt on your salvation. Ang sinasabi ko lamang po at binibigyan din dito, nasaan ang ebidensya na tayo ay may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Forgiving others means remembering how deeply we have sinned against God. And forgiving others means considering how greatly we have been forgiven by God. Forgiving others means also relinquishing my right to get even. And forgiving others means paying good with evil. Ito po ang ibig sabihin ng pagpapatawad sa iba. Ito po ang katiyakan na meron nga tayong ebidensya ng ating kaligtasan. Kung naaalala natin, naunawa natin kung gaano tayo naging suwail at laban sa kabanalan ng Diyos. Kung gaano tayo kalaki pinatawad ng Diyos at kung naunawa natin itong lahat. Kung inaalis mo yung karapatan mo na to get even, yung nilalamangan niya ako, akala niya makakalamang siya sa akin, lalamangan ko rin siya. Relinquishing our rights to get even. And paying good with evil. Hindi ngipin sa ngipin, kundi kapag ikaw ay sinaktan, mag-aabot ka ng pangunawa at pagpapatawad upang hindi ka gumawa ng kasamaan laban sa kapwa. At kung ito ay nasa buhay natin at nakikita sa buhay natin, ako po ay nakatitiyak na mayroon tayong katiyakan ng ating kaligtasan sapagkat magagawa natin ang sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:50. Yung kapag ikaw ay nakakapagpatawad sa iba, ibig sabihin, napatawad ka at naunawaan mo na kung gaano ka pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa iyong mga kasalanan. Mga kapatid, umaasa po ako na nakapagbigay ng kaliwanagan ang ganitong mga usapin. Jesus' difficult saying, if you do not forgive others, your Father will not forgive your sins. And I would like you to share this with others who are probably asking the same question. And I would like you to kneel down before the Lord if this is an issue that you are confronting in your life right now. Bakit nahihirapan akong magpatawad sa aking kapwa? Now please, I am not suggesting na maging doormat po kayo ng inyong kapwa. Na pinapahil lang kayo ng dumi at parang nilalabastahan kayo. It's another topic. Pero ito po ang aking pinaniniwalaan. At ito po ang aking iminumungkay at dinadala sa inyo. Ang pinatawad ng Diyos. Ang nakaunawa sa pagpapatawad ng Diyos. Madaling makapagpatawad sa kanyang kapwa. Sa kanyang kapatid, sa kanyang kaibigan, at sa lahat ng kanyang nasa kapaligiran. And I think that is very important. Muli po ako ay nagbibigay ng papuri sa Diyos at nagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Jonathan Orellasa,
Hanggang sa muli po.